thank you, Doc. At least, marami po tayong matutulungan sa ating tatalakayin ngayong araw. Marami pong may takot sa HIV, hindi ho ba? And of course, yung once it has led to AIDS already. Okay, and siguro ito para sa paunang tanong natin, Doc, ano? Maaari niyo po bang sagutin yung katanungan kanina muna, no? Kung gaano nga po ba kahalaga na dapat maipalaganap natin ito sa bansa, no? Yung awareness about HIV and bakit po? Very, very important. Mahalaga talaga kasi nga yung sinatawag natin education is very important. Yung pagkaalam tungkol sa illness or sakit na ito, no? Bago nagka-COVID, may pandemic tayo. Ito yung HIV pandemic, no? Which at present ongoing, no? At importante na malaman natin kung ano ito, number one, and number two, paano ito nakukuha. At malaman natin na may gamot na ito, no? Dati noong 1980s wala pa tong gamot, no? Ngayon may gamot na tayo. At yung pinaka-importante din is paano to ma-prevent na makuha ng isang tao. Okay, so umpisahan na natin, Doc. What is HIV? So HIV is Human Immunodeficiency Virus. So doon pa lang sa pangalan makikita natin na isa siyang mikrobyo. Isang mikrobyong maliit, no? Virus, no? Kasi mga mikrobyo, may mga mas malalaki ng konti, mga bacteria. May virus, yun yung mikrobyong maliit, no? Nakikita lang usually sa microscope. Sa microscope, saka mga mas malalakas pa kaysa sa microscope. Mas malakas, Oo, okay, no? okay. So, but yun, ang virus na yun ay it causes, sa pangalan nga, human, inaapekto tayong mga tao, immunodeficiency, pinapahina yung immune system natin at isa siyang virus na gumagawa ng lahat ng yun. Pero mahirap tong sakit nga na to dahil kasi pinapahina yung immune system. Eh once alam natin pagbagsak ng immune system mo, well, mahirapan ka na lumaban dito, hindi mo Correct. ba? Oo. Okay, and of course, pag narinig yung HIV, ito kadugtong na yung AIDS. So maraming nako-confuse kung ano bang pagkakaiba ng HIV at ng AIDS. So ano po ang difference ng dalawa? So yung sinabi na natin kanina, yung HIV virus, no? Pag yung virus na yun nakapasok sa atin, sa isang tao, yun ang tinatawag na HIV infection. Ibig sabihin, nagsisimula na yung virus na magpalaganap sa loob ng katawan. Pag humina na yung tao, yung sobrang hina, yun na yung tinatawag na acquired immune deficiency syndrome. Ibig sabihin, dahil sa hina na ng katawan, ang dami ng kung ano-anong mikrobyo nakakapasok sa katawan at nagkakaroon na sila ng mga hindi pangkaraniwang mga impeksyon. O kaya, minsan, yung mga cancers. Kasi ang immune system natin, lumalaban din yan sa mga cancer. So yun yung dalawa, pwedeng magkaroon ng mga hindi pangkaraniwang impeksyon at naglalabasan paminsan yung mga cancer. Okay, kasi when we talk about syndrome, it's a conglomeration o pagkakasama-sama ng iba't ibang sakit. And this time around, pag AIDS, dahil bagsak ang immune system, mas malala ang sakit sa kanila, hindi ho ba? Yeah. Kumpara, di ba, parang sa atin, regular na nagkakaroon tayo ng, say, kunyari, simpleng sipon, ganyan. Pag sa kanila, mas matindi ang Correct. ang tama. Correct. Okay, but you mentioned a while ago na, di ba, yung HIV, pag yan ang pumasok dun sa isang individual at yan ang, later on, pagka nagkaroon na ng mga ibang manifestation ng sakit, no, yan yung pwede maging AIDS na, does it happen na makapunta siya sa isang host o isang tao pero hindi siya magmamanifest? Pwedeng-pwede, no? When does it happen? Well, ganito yan, ano? Pag nahawahan kayo ng HIV, no, galing sa ibang tao, pwede kang magkaroon ng parang trangkaso, mga 2 to 4 weeks after, no? Tapos mawawala. Tapos magtatago na yun. Kasi kung baga, parang nangingitlog na yung virus, no? Unti-unti, padami ng padami. Doon sa mga panahong yun, and sometimes it will be years, no? Maraming taon na wala kayong mararamdaman. But you have the virus inside you, so you're infected with it. Yes, oo. Unti-unting dumadami yung virus, pero wala pa kayong nararamdaman. Until eventually, pag dumami na talaga at meron na kayong maramdaman, na humina na yung immune system, biglang magkakaroon na ng napaka-grabing infection. Doon na kayo may mararamdaman. O kaya, nagsisimula na yung pamamayat, no? Yung lagnat paminsan-minsan sa hapon or sa gabi, nagkakaroon ng kulani, no? Kasi doon na nagsisimula yung small manifestations ng having that virus inside the body. Pero pag biglang may makapasok na mikrobyo na, biglang magkakasakit na kayo. I see, but does it happen also? Is it possible na you have the virus pero na hindi na namalayan and then nahil lang siya ng walang gamot because malakas yung katawan mo? Very, very rare. Meron kaming tinatawag na yung mga elite suppressors, no? Pero ngayon halos wala na yung mga ganun kasi lahat ngayon ginagamot na natin. Kasi may mga iba na mga pasyente na meron sila in themselves, no?
na medyo nalalabanan nila yung virus, pero dumadami pa rin yung virus sa katawan, nakakahawa pa rin sila. And in that sense, no, hindi na namin nire-recommenda. Dati, nung kulang pa yung mga gamot, hindi namin ginagamot yung mga yon. Matagal na yon. Pero ngayon na very available na yung mga medicines, syempre, pag hindi namin ginamot yung mga yon, there's a chance na mahawa nila at mapalaganap nila yung HIV. And therefore all na may HIV ngayon, ginagamot na natin.